Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa. Acts chapter 23, verse 12. Acts 23, verse 12. When it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath, neither to eat nor drink till they had killed Paul. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay patuloy at naninikluhod sa inyong harapan. Hiling namin ang pagbibigay niyo po sa amin ng enough wisdom para ang salita po ninyo ay maunawaan po namin at mahanap namin mga bagay na maaari po namin ipamuhay. Gabayan kami, gabayan po ang inyong abang lingkod kung paano po namin maintindihan at maipahayag ang inyong pong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Hirap ako how to preach Acts 23 verse 12 hanggang verse 35. Wala pong masyadong detalye to talk about at gaano siya kaya po siyang take upin sa umagang ito. Ang iniisip ko lang is how we would apply the text, paano po ito may papamuhay at paano natin to pwedeng ipamuhay. But anyway, we have to move on dahil on series po tayo, kailangan ko siyang ma-take up lahat. Nung panahon po ng Reformation, si Martin Luther ay ang pasimula ng Reformation. Pag pinag-uusapan po ang kasaysayan, kung meron ba nasulat sa kasaysayan na hindi dumaan sa Catholic Church ang Christianity, wala silang mahanap sa kasaysayan. Siguro dahil mahina ang iba sa pagkwento at paggawa po ng kwento o pagsulat ng kasaysayan. Ang merong naisulat na kasaysayan ay ang Catholicism, then sila po yung merong kwento sa kasaysayan nila. At part ng Reformation at bahagi ng Reformation ay si Martin Luther. At hindi po madali ang Reformation. At papatayin ka talaga ng mga priest sa panahong yun. Si Martin Luther ay isang priest, isang monk ng Catholic Church. At hindi to ordinaryong monk, hindi to ordinaryong tagapagturo, hindi to ordinaryong priest. Si Martin Luther ay isa sa mga theologian ng Catholic Church. Kilala siyang tagapagturo. Kilala siya na sa kanilang eskwelahan ay nagtuturo. And Martin Luther loves to talk. Kaya sabi ng tatay niya, anak, medyo bawasan mo yung pagsasalita mo. Kaya yun yung sinabi ng tatay niya. Kasi i-defend talaga niya yung kanyang sarili. Dumating yung panahon na lilitisin siya ng Catholic Church at babawalan siyang magsalita ng mga bagay na laban sa Catholic Church. Katulad ng indulgence at katulad din ng hindi paniniwala sa mga relics. Halimbawa, yung buhok ng Pope ay nireserve nila. At many years na yung relics at mahalaga at merong magical power na mangyayari throughout time. Hindi siya naniniwala doon. Kaya pinatawag siya ng Pope at kailangan siyang litisin sa Rome.
at pwede siyang mamatay sa kanilang paglalakbay. At yung kanilang prince sa Germany ay naging mananampalataya at nag-isip siya ng paraan paano niya gagawin. Dahil si Martin Luther ay lilitisin ng hari at lilitisin din siya ng Pope. What he did is, sabi niya, ng kanilang prince, hindi ba dapat yung Aleman o yung German ay linilitis sa kanyang sariling bayan? Kaya si Martin Luther ay hindi na po nilitis sa Rome, but nilitis siya mismo sa Germany, kung saan marami pong mga naniniwala sa kanya sa lugar na yon. Yan yung paraan ng kanilang prince kung paano po naingatan si Martin Luther. Hanggang nakapag-translate po siya ng New Testament sa kanilang lengguwahe. Mga kapatid, ito rin yung concern ni Paul at mayroong nakaambang na pagpatay kay Pablo habang siya ay nasa Jerusalem. Pag-usapan po natin at talakayin the plot against Paul. The plot against Paul. Ang verse 12 hanggang verse 15 ay the plot, yung kanilang plano na gagawin. Ang verse 16 to 22, the plot discovered, nalaman ang kanilang plano. Ang verse 23 hanggang verse 35, the plot frustrated. Hindi natuloy ang planong pagpatay kay Pablo. Ano ba yung nangyari? Balikan natin yung konting istorya para ma-reconnect yung ating kaisipan. Ang aklat po nung si Pablo ay bumisita sa Jerusalem at hindi to simply na dadalaw siya sa Jerusalem. Alam niya may mangyayari sa kanya. Even Agabus, ang prophet in the New Testament, ay sinabi sa kanya na ang may-ari ng sinturon na to ay igagapos pag siya'y nakarating ng Jerusalem. Alam niya po yon. Alam din ni Apostol Pablo na makakaranas siya ng matinding pagsubok kapag siya ay pumunta sa Jerusalem. At gusto niya rin yun dahil may plano ang Diyos na siya'y mangangaral sa Rome. Sabi ko nga sa inyo, mayroong ibang paraan. Kapag tiningnan niyo po yung mapa niyo sa likod ulit, pag nakita niyo po yung mapa sa missionary journey ni Apostle Paul, galing po siya ng Efeso, tatawid lang siya ng konting dagat, makakarating na po siya ng Macedonia. Pag umakyat po siya from Macedonia, na kung saan nandun ang lugar ng Philippi, nandun na po yung Rome. Mas madali. Isipin niyo yung kapag tinignan niyo po yung mapa niyo sa likod, kung gaano kalayo yung itatravel po niya from Miletus o sa Efeso, at malapit sa Efeso na kinausap niya yung Ephesian elders, tapos bumaba po siya doon ang lahi-lahi ng dagat para makarating pa siya ng Caesarea at pupunta po siya ng Jerusalem. Hindi ito malapit na paglalakbay. Mas malapit ang Macedonia, mas malapit ang Rome sa lugar na yun na ninais ng Diyos na siya makapangaral. Pero ang gusto rin ng Diyos, He must go through Jerusalem. Ang kulit ng kwento, ano? Alam niyo, sa panahon po natin, mahilig na tayo sa shortcut. Hindi na natin masyadong gusto yung long way. Unless meron kayong dadaanan doon sa long way. Bakit mas maraming dumadaan sa expressway? Kasi gusto natin ng shortcut. They want it, yung kalsada ay kung pwede maging straight lang para mapibilis po tayo. Kaya nga yung tren as much as possible, ang dadaanan ng tren ay kailangan diretso lang. Kung dadaan siya sa bundok, bubutasin yung bundok para hindi masyadong paliko-liko yung tren. Especially yung dadaanan na dapat ay patag.
Pastor, pwede bang aakyat yung tren? Depende sa motor na ilalagay sa tren. Pwede naman. Pero mas maganda yung patag kasi, alam mo yun, mahaba yung tren eh. Actually, yun pa rin ang pinakamagandang transportation, public transportation sa mundo. Ano po? Yun po yung pa rin yung Pastor, maraming aksidente. Mas maraming aksidente sa kotse kaysa aksidente ng tren. Ano po? At marami na ngayon na aksidente na naka-e-bike kesa sa kotse. Ayan na po yung statistics para alam po ninyo dahil yung mga naka-e-bike marami hindi alam ang proper decorum sa pagdadrive. Kaya maingat po tayo. Baka sabi, Pastor safe. Sa sobrang bagal binabangga sila. Okay? Dahil di marunong yung nagdadrive ng rules of driving, marami napapahama. Kaya pag pinag-uusapan natin mga kapatid, let's go back to politics. Mas madali, shortcut. Sabi ng Diyos, no, you must go to Jerusalem. And it's a painful road. Alam niyo ba yun, na masakit yung dadaanan niya, hindi ito madali. Sabi ni Agabus, ang may-ari ng sinturon na to, igagapos siya. Can you imagine? Pastor, igagapos, sana madali lang. Hindi ganun kadali pag pinag-usapan natin ng old days. Pag sinabi natin yung kalaban ay iginapos, usually nakatali yung kamay, minsan nakatali yung leeg. Ganun po yung rule of war. Kapag nakuha yung hari sa gera, hindi ito isang simple na ikukulong tapos palalayain after paglilitis. Pag natalo sa paglilitis, mananatili siya nakakulong. Hindi ganun yung ginagawa po ng ibang hari. Tinatanggal yung mata ng king. Pag nahuli yung king, tatanggalin yung mata tapos pakakainin siya doon sa kung saan kumakain ang king. Ang ginagawa doon, yung nahuhuli nilang king ay namumulot doon ng pagkain doon sa baba. That's how brutal it is. Kaya pag sinabing igagapos, brutal po yung aabutin ni Apostol Pablo. Nahuli nga siya. Yun ang maganda, Alam niyo yun? Nasa templo siya, sa lugar na dapat may kapayapaan, doon siya hinuli. Buti, nag-intervene ang tribune. Ang Roman tribune at kinuha siya mula sa pangbubugbog. Kaya huwag kayong magtaka pag sinabing ang Diyos niligyan siya si Pablo ng thorn in the flesh. Isa sa mga assumption ng thorn in the flesh ni Paul ay yung mata niya nabubulag. No wonder pagka nagpapadala siya ng sulat sa kanyang mga churches, ang isinusulat lang ni Paul is benediction o nung nasa dulo. See, I have written this in large letter by my own hand. Yun lang yung part na isusulat niya. Sa Galatia, meron. Kaya makikita nyo yung, pag nilagay po yun lang po yung part na literal niyang sinulat. Ibig sabihin, merong nagsusulat para sa kanya at sinasabi niya kung ano yung isusulat. Kaya ang assumption ng thorn in the flesh, yung mata daw niya ay lumalabo. Kaya sinabi sa mga Galatia, noon, kung pwede niyo lang i-donate yung mata niyo sa akin, i-donate ninyo. Pero bakit kayo nagbago, sabi niya. Siguro, sa daming bugbog na dinanas. Kaya ngayon, here comes the worst. Merong plano na papatayin si Apostol Pablo. Let's see the plan. Verse 12. When it was day, the Jews made a plot and bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they had killed Paul. Alam niyo yung plano? Ganito kabigat. Papatayin si Pablo. At nangako yung mga Hudyo. Ano yung plano, mga kapatid? Hindi sila kakain o iinom till they had killed Paul. Brutal? Yes. Ito ang kanilang gustong gawin. Gagawin lahat ng bagay, mapatay lang si Paul. Hindi po ito isang ordinaryong pangako. Ang ibang salin, mga kapatid, yung salitang bound themselves, sabi niya. Sa ESV kasi, bound themselves.
Sa ibang salin, hindi bound ang ginamit. Curse. Curse. Nanumpa. At pag Hudyo ang pinag-uusapan, pag sinabing ang Hudyo nanumpa o bound himself, kapag hindi niya ginawa ito, sumpain siya ng Diyos. Ganun po kabigat yung line. No? Pag sinabi ng Hudyo na, nangako ako na gagawin ko ito, pag hindi ko ginawa, sumpain ako ng Diyos. Yun po yung technical meaning ng line. Hindi to isang simple na, hindi ako kakain, hindi ko napapatay si Paul. Pangalawa lang yun. Yun po yung, ang pangalawa is hindi siya kakain, hindi siya iinom hanggat hindi napapatay si Apostol Pablo. Pangalawa po yun, yung nauuna ay mas mabigat. Sumpain ako ng Diyos kapag hindi ko napatay si Paul. Yun po yun. Intindihan po natin, gaano kabigat po yung issue. Kaya hindi po ito isang ordinaryo na papalanin natin, papatayin natin, etc. etc. Hindi po ito simple. Hindi ito simple na bubugbugin natin ang hindi na makalakad. No. Okay, sumpain sila ng Diyos kapag hindi nila napatay si Pablo. Yun po yung kanilang pangako. Hindi rin sila kakain o iinom. Madali lang yung hindi kakain. Madaling i-fasting yan, pero yung tubig mahirap. Pagka tubig wala ka, you won't endure. Ano po, mas importante yun kesa sa pagkain. Yung tubig, yung kapag kain, pwede mong i-fast, yung tubig hindi. Hindi na pwedeng basta pababayaan yan. Kaya ito po yung mahirap sa kanila. Ito yung kanilang pangako. At lumadlad pa yung kanilang pangako. There were more than 40 who made this conspiracy. Mga kapatid, hindi 40, more than. Ang basic number is 40, pero marami pa sila mga kasama na nangako na gagawin ang bagay na to. Sabi ng isang author, commentator, si Luke, sabi na, hindi mo alam kung si Luke ay nagdidetalye o naglalagay siya ng mga linya na nagbibiro siya, sabi nila. Nahiputit para maging klaro, sabi na mga 40 plus ang nangako. Sabi na sa dami nila, imposibleng hindi kakalat yan. But anyway, verse 14. Then they went to the chief priests. Ulitin natin. Chief priests, elders, and said, we have strictly bound ourselves by an oath to taste no food till we have killed Paul. Kung ikaw yung high priest, tuwan-tuwa ka dyan, Siyempre, kung ikaw si Ananias, tuwan-tuwa ka dyan. Meron pa palang ganito. Verse 15. Now therefore you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you, as though you were going to determine his case more exactly. And we are ready to kill him before he comes near. Ganda ng plan? Yes. Kakayanin nila yung Roman soldiers. Depende sa number ng Roman soldiers. Kung 8 lang ang magdadala, kaya nila yan. Kasi 40 plus ang aatake kay Apostol Pablo, kaya po nilang gawin yung gusto nilang gawin. Kaya tingnan niyo po kung sino yung kasama. The priests and the elders. At ang tawag sa verse 15 is the council. They assume na puro Sadducees ang mga to, hindi kasama yung mga Pharisees. Hindi natin alam. Hindi po masyadong klaro yung mga linya. Sabi, baka ang kasama lang dyan yung mga Sadducees kasi day before ay nag-away-away ang mga yan, baka maligtas si Apostol Pablo. Whatever it is, there is a plan. Linya pa lang ng high priest ay pakikinggan nga ng Roman tribune. Kaya kung kasama yung mga Pharisees, siguro. Kung hindi, kasama din. But ito yung kanilang plan at ito lang yung kailangan nilang sabihin sa Roman tribune. Papasa kaya ito? Ito na po yung mangyayari sa verse 16. The plot discovered. Now the son of Paul's sister heard of their ambush
So he went and entered the barracks and told Paul. Ito yung problema natin. Madalang natin mababasa sa Bible, lalo na siyempre sa New Testament, ang pamilya ni Apostle Paul. Ito lang po yung specific na meron tayo. Maliban dun sa kung sino si Paul, ano yung background ni Paul, etc. Pero makukunti po yung mababasa natin about him. Sa dami ng sinulat, hindi niya ilinalagay yung kanyang pamilya. May kapatid si Apostol Pablo at yung anak niya eksakto nasa Jerusalem. Ito yung sinasabi nila na parang nagbibiro si Dr. Lucas. Sa dami nung nagplano na papatayin si Apostol Pablo, imposibleng hindi ito kumalat sa Jerusalem. Yun po yung point nila dito. No? At umabot nga sa pamangkin ni Apostol Pablo. May mga tanong, yung pamangkin ba ni Apostol Pablo ay Christian? Para ingatan niya yung kanyang uncle? Hindi rin natin alam. Yung kapatid ba niya believer? Hindi rin natin alam. Which means the Bible is silent, and then let's be silent about it. Mahihirapan lang tayo maghanap ng sagot. Nalaman niya yung plano. Anong ginawa? So he went and entered the barracks and told Paul. Bakit niya nakausap si Paul? Tandaan natin, si Paul ay Romano at namangha yung si Claudius Lysias. Mamaya mahanap natin yung pangalan po niya na siya nga yan. Na si Claudius Lysias ay nagbahayag para maging Romano. Si Paul ay naipanganak isang Romano. Hindi niya ito basta parurusahan na walang paglilitis. Kaya ang ginawa ni Paul in the past passages is binigyan siya ng konting kalayaan habang siya ay nasa barracks. Kaya posible niya talagang makausap yung kanyang pamangkin. Verse 17, Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the tribune, for he has something to tell him." Okay? Centurion na po yung kinausap muna. Tuloy po natin. So he took him and brought him to the tribune and said, "Paul, the prisoner, called me and asked me to bring this young man to you, as he has something to say to you." The tribune took him by hand and going aside asked him privately. Okay? Galing din ng Roman Tribune. Mukhang importante yung message. Sinarili niya, halika dito tayo mag-usap. Bakit? Baka biglang kumalat yan at magkaroon ng ibang plano. Hindi pa niya alam, but it seems to be important. Hindi si Paul lang dinala, but yung kanyang pamangkin ang dinala sa Roman Tribune. Ito po yung kwento. Ano yon? Sabi na, verse 20. And he said, "The Jews have agreed to ask you to bring Paul down to the council tomorrow, as though they were going to inquire something, or somewhat more closely about him. But do not be persuaded by them, for more than 40 of their men are lying in ambush for him, who have bound themselves by an oath neither to eat nor drink till they had killed him, and now they are ready, waiting for your consent." Anong gagawin ng tribune? So the tribune dismissed the young man and charged him, "Tell no one that you have informed me of these things." Mga kapatid, hindi ipapaalam kahit sa mga sundalo na nandun. Bakit? Baka yung mga sundalo ay merong mag-chismis doon sa Sanhedrin at sabihin na nalaman na ng tribune ang kanilang plano at masira ito. Isa pa, malaking problema sa tribune kapag namatay si Paul. Anong problema? Hindi pwedeng mamatayan ang mga sundalo ng kanilang bihag at napatay ng kanilang kalaban. Hindi pwede yun. Makalaya lang ang isang bihag para sa Roman soldier, death penalty na yon.
Alam mo gaano kabigat yun? Kaya nga pag pinag-uusapan yung empty tube na yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay ninakaw ng mga disciples, mahirap pong patunayan yun sa extra biblical account. Bakit? Hindi pwedeng manakaw ng disciples ang katawan ni Jesus Christ dahil merong Roman soldiers na nakabantay doon sa mismong libingan. Kapag yun nawala, yung binabantayan nila at natanggal yung Roman seal at nabuksan yung libingan, yung lahat ng bantay na nandoon ay papapatay ng Rome. Kaya pag sinabing si Jesus Christ ay ninakaw ng mga disciples, kaya hindi talaga siya namatay, nakatulog lang siya at kinuha siya ng mga disciples, o namatay siya pero kinuha ng mga disciples, hindi siya muling nabuhay dahil ninakaw ng mga disciples, hindi uubra po yon. Hindi rin pwedeng sabihin ng Roman soldiers na katulog kami, kaya nakalaya si Jesus Christ doon sa libingan. Hindi siya namatay yun. Nakatulog lang. Sabi ng mga Muslim, nakatulog lang yung Jesus Christ ninyo. Kakatawa nga yun eh. Can you imagine Jesus Christ nakalaya kung ordinaryong tao lang siya? Isipin nyo, no? Sugat-sugat yung katawan niya pagkatapos linagyan siya ng benda, maintindihan niyo po ako kung kayo nagkasugatan ng malaki-laki. Nasubukan niya na? Nagkasugat kayo ng malaki, tapos lalagyan ng benda. Ang masarap doon, pinakamasarap na gagawin ng doktor sa atin, lalagyan ng alcohol, alilinisin. Hindi aquag sanada linagay, yung bumubula lang. Magandang alcohol eh. At lahat ng ihip ng lungs mo, ilalabas mo lang para mawala yung sakit, di ba? Tapos, lalagyan siya ng gasa. Tapos, ito yung maganda, nakatali, nung si Jesus Christ, punong-puno ng sugat, linagyan siya ng benda. Oh, can you imagine? 3 days and 3 nights. Natuyo na ba yung dugo? Dumikit na ba yung dugo doon sa gasa? Ito yung maganda. Tatanggalin ni Jesus Christ yun. Ang saya, di ba? Habang 3 days and 3 nights kang hindi kumakain, tatanggalin mo yung benda, tapos tatanggalin mo yung katawan, yung benda sa katawan, habang yung langib nakadikit doon sa benda. Masaya ba? Tapos itutulak niya yung bato, tapos makikisuntukan siya doon sa 5 Roman guard. Hindi ganun yun. Matapang ang Roman guard. Hindi mo pwede basta gagawin yun. Kaya ito, hindi pwedeng mamatayan ng binabantayan si Claudius Lysias. Pag namatay si Paul, baka mamatay din siya. Isa pa, Romano si Paul. Binabantayan niya dapat. Tingnan po natin ano yung gagawin. Di nalaman na. Okay? Ano yung gagawin ng sundalo na to? Tingnan po natin ang verse 23. Di ba? Ang bilis ko lang. Verse 23. Then he called 2 of the centurions and said, "Get ready." Ganito po kalaki yung problema niya. Tingnan nyo kung paano iingatan ng Roman tribune ang kanyang binabantayan na Romano. Get ready. 200 soldiers. Diba? 40 plus against 200. Okay na, Pastor? No. With 70 horsemen and 200 spearmen to go as far as Caesarea at the 3rd hour of the night. Gabi, 9:00. Palagay ninyo, mga kapatid. Or simpleng problema to sa Roman tribune kay Claudius Lysias. Sasabihin ba, Pastor, madali problema niya, 40 lang. Hindi siya pwedeng mamatayan ng binabantayan eh. Kaya anong ginawa? 2 centurion. Kayong dalawa, kumuha kayong 200 sundalo, 70 horsemen, 200 spearmen. Pag-usapan na sabihin natin, Pastor, doon na yung 70 sa 200. Sige, di 400 pa rin. At least ito, mga kapatid, 470. Simply to protect one. Roman. Isang Romano kanila. Tapos mag-travel kayo ng gabi. Verse 25.
4. Also provide mounts or foal to ride, and bring him safely to Felix the governor. Ito yung utos. Magdala kayo sundalo at dalhin yung mapayapa si Pablo sa governor. Yung Roman tribune ay under sa governor. At ang pangalan ng gobernador nila this time ay Felix. Ang Roman tribune at this time, nagpe-play safe na rin. Kasi hindi niya alam ang gagawin niya. Kapag napunta na to kay Felix sa Tagalog, wala na siyang problema. Problema na ng gobernor. O sige, sa inyo na po siya. Ito yung sulat niya sa verse 29. Claudius Lysias, ito po yung sinasabi kong pangalan. Ito po yung pangalan ng tribune. Ito yung pangalan niya. Siguro daw ipanangalan sa kanya ay Claudius kasi naging Romano siya panahon ni Emperor Claudius. To His Excellency the Governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them when I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen, specific, and desiring to know the charge for which they were accusing him. I brought him down to their council. I found that he was being accused about questions of their law, but charged with nothing, deserving death or imprisonment. And when it was disclosed to me that there would be a plot against the man, I sent him to you at once, ordering his accusers also to state before you what they have against him. Galing ng sulat, ano? Play safe na po ang si Claudius Lysias, ipinasa na kay Felix ang problema. Hindi ko mahanap anong problema. Kaya yan ang bahala. Mga kapatid, can you imagine anong itsura ng paglalakbay nila, ano? Hindi nila pinalakad si Paul. They provide a vehicle para sa kanya o pagsasakyan. Mga kapatid, ang nilakbay po nila ay hindi mula mga Tarem hanggang Aguilar. Ang nilakbay nila, mga kapatid, is 104.6 kilometers. Hindi ito malapit. Isang mahabang paglalakbay. Layo ba? Ang Tarlac City, 60 kasi. Plus 40. Aabot na po yan ng Pampanga siguro. Mga kapatid, hindi malapit ang kanilang nilakbay. Malayo-layo yan. Pero ang tibay nila, ano? Na-imagine ninyo, ang nakasakay na horseman ay only 70. Yung 400, naglalakad lang. At maglalakad sila sa gabi. Simply to protect Paul. At ingatan ng tribune yung kanyang sarili. Baka mamatayan siya ng sundalo. Okay, verse 31. Ibig sabihin, hindi sinunod ng tribune, hindi na pinadala doon simply sa council. Verse 31. So the soldiers, according to their instruction, took Paul and brought him by night to Antiparis. Ayan na naman yung Antiparis. Antiparis is 72 kilometers from Jerusalem. Parang ang Antiparis ay boundary ng Hudyo, ng Jew area, tapos Samaria sa taas. Kapag tiningnan ninyo ang mapa ulit, ang Cesarea ay nasa, kung nakaharap po kayo sa Bible nyo, ang Cesarea ay nasa left north ng mapa po ninyo. Left north, doon po yun. Tapos dadaan muna sila ng Antiparis, it is the boundary. Okay, that's 72 kilometers na paglalakad. Then in verse 32,
And on the next day, they returned to the barracks, letting the horsemen go on with him. Okay, nagati na sila. Okay, kaya na yan, mga may kabayo, kayo na maglakbay. Bakit ganon? Mga kapatid, nakalabas na po sila ng area ng Judah. Kaya para sa mga Romano, ito is a safe area na yung mga nakakabayo na lang ang maghatid kay Pablo sa Caesarea. Sabi na sa 33, when they had come to Caesarea and delivered the letter to the governor, they presented Paul also before him. On reading the letter, he asked what province he was from, and when he learned that he was from Cilicia, he said, I will give you a hearing when your accusers arrive. And he commanded him to be guarded in Herod's praetorium. Mga kapatid, ang Cilicia ay parte ng sakop ng Rome. At parte yan ng sakop ni Governor Felix. Kung hindi sa kanya yan, ipapasa niya. Naalala niyo ang ating Panginoong Jesucristo? Ipinasa ni Pilato kay Herod, sabi ni Herod, sakop mo siya eh. Galilea nito, sakop mo yan. Sabi ni Herod, nasa Jerusalem na siya, ikaw nang bahala. Kaya yung boundary nila ay merong mga ganon. Pero, si Paul, ang lugar nila sa Cilicia ay sakop po ni Governor Felix. Meron siyang obligasyon na pakinggan po siya. Mga kapatid, what can we learn from this? May pangako ang Diyos kay Apostol Pablo sa verse 11. Balikan niyo po yung Acts 23 verse 11. The following night, the Lord stood by him and said, take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. May pangako ang Diyos na si Pablo ay makakarating ng mapayapa sa Rome para mangaral ang salita ng Diyos. At ihahatid siya ng Diyos doon, whatever it takes. Ito yung plot, kakatakot. Hindi to bubugbugin, hindi to simply sasaktan. Ang pangako ng mga Hudyo, papatayin si Apostol Pablo. Pero may pangako ang Diyos. Kaya mga kapatid, pag pangako ng Diyos, tutuparin niya to whatever it takes. Kahit anong hindrance meron, the promises of God will prevail. At gagawin ng Diyos kung ano man ang kanyang pinangako. Mahirap minsan. Iba yung daan ng Diyos eh. Meron tayong naiisip. Sabi ko nga last time, meron tayong mga naiisip na madaling daan, mas madaling paraan, pero ang Diyos ay merong mas magandang plano, mas higit na pamamaraan para siya mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan. Kaya nawa, mga kapatid, let's lean at magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami. At patuloy niyo kaming tinuturuan kahit itong kwento na to. At pinapakita niyo sa amin na dapat kami magtiwala sa inyong mga pangako. Na sa lahat ng ito, ano man ang nangyayari, tutuparin po ninyo ang mga salita ninyo at ang mga pangako niyo po sa amin. At walang kahit na alin makakapagpigil ito. Tulungan niyo po kami na lagi kaming manangan sa inyong mga pangako. At sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.